ito ay isang legal failure kasi labag sa batas. Isang moral failure kasi hirap ka na, ikaw pang kukuha ng guarantee letter. Samantalang kung naka-admit ka, na heart attack ka, stroke, or nagda-dialysis ka, pupunta ka lang sa billing section, kakausapin mo, tapos na ang istorya. Ito, pipila ka pa, may cancer ka na nga, nakakalbo ka na nga, nangihina ka pa, lalaboy-laboy ka pa, at namamalimos ka, nangungutang ka, nagmamakaawa ka pa sa politiko. So, ito lumalabas na ito ang bagong mukha ng pork barrel natin maliban sa flood control. Ang MAIP yung kulay blue hanggat tumaas at tuluyan ng binura ang PhilHealth po dun sa 2025 budget na question ko po sa Korte Suprema February of this year after na mag-file po, after na utusan ni Executive Secretary Recto si Emmanuel Ledesma ang dati pong PhilHealth President. Nakausap po namin si Congressman Leandro Leviste before tayo umere sa ating panayam ngayon. Sinabi po niya na nadala na yung mga politiko sa paggamit po ng flood control para magpasok ng mga insertions. Ngayon, ang ginagamit po nila is yung MAIP. Dinadagdagan daw po yung budget para doon mapunta. Anong tingin mo doon, Doc, bilang isa pong health reform advocate? Well, after the flood control program anomaly at nabisto na yan, lumipat sila actually dahan-dahan at nagsimula yan mga 2023 na maglagay ng pondo dito sa MAIP yung Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Program na ginagawa nila ng mga guarantee letters para sa ganon kung may kailangan ang isang pasyente lalapit sa politiko at ibang ahensya para mabayaran yung kanyang hospitalization rather than sa PhilHealth na binanggit nyo kanina ayon sa Universal Healthcare kasi dapat isang single or national payer or purchaser lang ang dapat magbayad para hindi magulo. So, lumobo yan until umpisahan natin na in-act yan isang DOH executive order ng 2023. Tapos inumpisahan nilang kunin, dinefund yan in 2024 sa isang yung 60 billion na tinransfer sa unprogrammed appropriations which is actually the flood control. Ng December 5, mga less than 2 weeks ago ng Korte Suprema na unconstitutional. Pagkatapos ng 2024, hindi sila pa na kontento. Siniro nila yung budget for 2025. Sa ngayon, wala tayong budget for 2025. At ang budget ng MAIP ay 42 billion this year at zero ang budget for PhilHealth. At sabi nila may excess funds. Wala naman excess funds. Sa 2026 budget, ang budget natin ay sa PhilHealth ay 53 billion. At ang nangyari pa, pumantay pa mga kababayan. 24 munang tawad tapos naging 51. Nanalo na po ang lower house at sumuko na po ang atin pong Senate. Ang gusto sana natin ay 147 billion. Kaso lang ho, nilipat to yung budget na yan dito po sa MAIP. Kwento ko lang ho sa inyo yung ask ng, kung makikita nyo yung orange. Opo. Sa mga kababayan natin. Yan ho ang budget ng PhilHealth. O makikita nyo, yan ho dahil kay President Aquino at kay President Duterte. 2012 yung sin tax law, minahalan ang presyo ng sigarilyo at alak. Nung pumasok si President Duterte 2016, ako po'y director ng PhilHealth. At ang huling araw ko yung pagpirma ni President Duterte, February of 2021. Makikita niyo yung run rate, almost 70 to 80 billion a year. Tapos inumpisahan ang MAIP yung kulay blue hanggat tumaas. At tuluyan ng binura ang PhilHealth po dun sa 2025 budget.
na question ko po sa Korte Suprema February of this year after na mag-file po, after na utusan ni Executive Secretary Recto si Emmanuel Ledesma ang dati pong PhilHealth President. Ngayon, makikita nyo ngayon, halos pumapantay lang po ang budget ng maipip na yan sa PhilHealth. Ngayon, dahil in order ng Korte Suprema yung December 5 na isole, ito pong 53 billion plus 60 billion, 113 billion. Pero sa katunayan, kung even-steven lang, walang pagbabayad ho yung Korte Suprema, makikita nyo, mali po yan eh. Kasi dapat wala ho ang Department of Health tagabayad. Kasi ang role ng Department of Health lang, ayusin ang mga hospital at health human workers. At yung mga epal na politiko, walang papel dyan kasi bawal sa batas. Pagka gumawa ka na ng batas, wala ka na ugnayan sa execution ng executive branch. Yan ay napatunayan na doon sa PIDAP ng Korte Suprema. Kaya nagbabalak din po ako sana na baka mag-file po ako ng petisyon maliban doon sa walang budget for 2025 para hamunin yung constitutionality ng MAPIP kasi yan ho against sa universal healthcare. Number 2, i-question ko rin na baka lugi ho tayo kasi nung sinoli ni President Bongbong Marcos yung budget na September 20 na 60 billion, dapat tumalima kaagad ang Treasury under the DOF na sinoli ang pera. Ang nangyari kasi, sa 2026 natin babayaran. So parang double jeopardy. Ang magbabayad ng kinuha nila ay ang taong bayan. So kailangan malinaw sa atin yun na may utang pa sila plus interest. Tapos tayo pa magbabayad nung kanilang kinuha for 2026. So ito'y isang legal failure kasi labag sa batas. Isang moral failure kasi hirap ka na, ikaw pang kukuha ng guarantee letter. Samantalang kung naka-admit ka, na heart attack ka, stroke, or nagda-dialysis ka, pupunta ka lang sa billing section, kakausapin mo, tapos na ang istorya. Ito, pipila ka pa, may cancer ka na nga, nakakalbo ka na nga, nangihina ka pa, lalaboy-laboy ka pa, at namamalimos ka, nangungutang ka, nagmamakaawa ka pa sa politiko. So, ito lumalabas na ito ang bagong mukha ng pork barrel natin, maliban sa flood control. At ito hindi ka tanggap-tanggap kasi nawawalan ng dignidad ang ating kalusugan. At ito dapat hindi to pinalalampas kasi oras na pinalampas yan, lolobo ng lolobo. Yan po yung pinagdadaanan. No? Imaginin mo kung pasyente ka, kukuha pa ng medical abstract, kukuha ka ng mga papeles na yan, pupunta ka kay politiko. Si politiko, ang gagawin ay mangangako sa iyo. Paano napapako naman? Ang dami kong pasyente, pinangakuan, di naman pala binibigyan. Or ibibigay, 5,000 lang. Pero ang laki ng hiningi nila sa kanilang pork barrel, dyan sa kanyang maip na yan. Tapos hindi mo pa makikita. Tapos kung matalo pa, paano? Institutionalized na ng Department of Health. Kunyari yung politikong yun, nangako at hindi na nanalo. Marami ho, mga kaibigan, dito sa mga pasyente ko ang humingi ng tulong sa mga senador, congressman na hindi na natupad ang pangako dahil ang sabi nila, involved sila sa flood control project. Ano pa daw bibigay nila? So, these are things na dapat intindihin natin. Yun yung sa baba, mga kababayan, yan yung ideal setting sa Inglaterra, sa Canada, sa Australia, sa New Zealand, other Asian countries. Tayo lang ang bukod tangi ang gumagamit ng nasa taas. Yan ho ay kalunos-lunos at nakakahiya ho bilang Pilipino sa dami ng pera natin. May arrears pala sila, Admar, MJ. Di sila itong PAGCOR at PCSO, meron tayo dapat matatanggap. Akalain mong hindi sinisingil o hindi binibigay. Sa 2024 at saka itong 2025, 75 billion na hindi binigay ng gobyerno sa PhilHealth. Zero. Kaya kailangan talaga kalampagin. Kasi kung yun pala mga perang yan, arrears nila ay 300 billion plus yung 75.
Ang budget pala last year, this year, 400 billion. Eh di, ang dami natin pera, so halos hindi na tayo magbabayad. Mga kababayan, alam niyo po ba tayo ang isa sa pinakamataas na out-of-pocket expenses sa buong Asia? Ang out-of-pocket po natin sa ngayon ay 46%. Samantala, ang Cambodia, Myanmar, yun ang nakahigit sa atin. Ang Thailand, 9% lang ang binabayad. Tayo po, ang laki ng binabayad natin. At isang sakit lang, yung aking pinsan na-stroke. Akalain mo 800,000 ang bill. Nagbenta na ho ng kotse at lupa para lang ho mabayaran yung sa ospital. Ganyan po yun. Samantala, ang dami-dami nating pera dahil nga habang may naninigarilyo, habang uminom ng alak, habang nagbe-vape, habang meron po tayong sweetened beverages at may nagbabayad na premium ng mga nasa workplace, paano ho tayo mawawalan ho ng pera para sa kalusugan? Ang ginagawa ho, inis ho sabihin, kinukurap lang ho ng ating gobyerno. Kung sino pa yung leader natin, pwede nga patusin yung flood control, di ba? Pero nadidiri tayo. Pero yung kalusugan, pinatos mo at hindi mo binigyan ng pera at ikaw mamamalimos pa. Yan ho ang pinakamataas na level ho ng corruption na nakita ko sa buong buhay ko.